Okay. Ang Panginoong Hesukristo po namatay sa kasalanan ng buong mundo. Okay. Yan po ay isang hindi mapapasubali ang katotohanan. Bago palikhain ang sangsinukob, ang Panginoong Hesukristo ay talagang tinitignan na talagang tapos na yung kanyang gawa. Mababasa po yan, no? Sa aklat ng Revelation. Kung hindi ako nagkakamali, nandun po yan, na parang na-foreseen na talaga, fulfilled, finished. Kaya I believe in the doctrine of predestination. Kung predestined na, paano naman yung mga hindi tumanggap sa Lord? Well, Deuteronomy 29:29. Alam nyo, mga Kristiyano na katulad ko, avoid asking questions na seemingly mahirap pag-abutin or intindihin sa Biblia. Pag meron kayong seemingly na hindi nyo maintindihan, don't ask it. Accept it by faith. Like the Trinity. Paano ang iisang Diyos naging 3 persona? Di ba? Technically, may God the Father, may God the Son, God the Holy Spirit. So 3 persona talaga yan eh. Okay. Pero ang Biblia kasi maliwanag ang kanyang katuruan na only one God, pero may 3 persons. So, for there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Spirit. And these 3 are one. Sabi ng 1 John chapter 5, verse 7. If you're going to use the NKJV and the KJV, yan po ang inyong mababasa sa 1 John chapter 5, verse 7. Okay? So, pag may mga hindi tayo maintindihan sa Biblia na mahirap i-reconcile, pero nakikita mo roon yung glory ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon, avoid asking questions. Start accepting it by faith. Okay, balik to tayo sa ating topic. Jesus died on the cross para bayaran ang lahat ng ating kasalanan. Ngayon, kasi ito po yung tanong sa akin, how on earth, pagdating daw ng Great Tribulation, ang magiging sukatan o basihan ng salvation ay hindi na po yung grace. Okay. Wala po akong sinabi na naalis ang grace. Ang sabi ko lang po, tapos na ang church age. Pero yung sinabi kong naalis ang grace, ups, hindi po ako nagsasabi niyan. Wala po akong ipinangaral dito sa channel na ito na natapos ang grace. Pwede kong sabihin natapos na yung church age o yung age ng grace. Pwede kong sabihin natapos na yung age ng grace. Pero hindi ko sinabing natapos ang grace. Di ba? Wala akong sinabing ganon. Hindi natapos ang grace dahil ang biyaya ng Panginoon hindi matatapos. Di ba hindi ito nauubos? Forever may biyaya. Kasi may nagtanong, how come, kung mabuti raw ang Diyos, bakit ang magiging sukatan daw ng kaligtasan during the Great Tribulation ay pugot ulo? Well, dahil may dispensation po. Okay? Pero, hindi, makinig pong mabuti ha, importante po ito, please listen. Hindi ko may dispensation ay natatapos ang grace. Nope. Old Testament pa lang, may grace na. Maski ipinasok, dahil sa kakulitan ng mga Hudyong ito, humingi sila ng law, pinagbigyan sila, may grace pa din. Okay? Pero ang pinakakapuspusan ng kalahat-lahatan na bumubuo sa kalahat-lahatan ay nang dumating si Lord Jesus Christ. Sa hindi nila inaasahan na panahon dumating siya. Tatandaan po ninyo. Alam niyo po ba ang pagitan ng Malakay at saka ng Matthew ay 430 years na napakahabang panahon. During that time, wala nang interest ang mga tao sa mga prophets. Wala nang interest ang mga tao sa mga bagay ng Diyos. Lalo na wala silang interest sa Bible. Tamad na sila magbasa ng Bible. Tapat na siguro manalangin. Masyado na silang nasakop ng mga problema, mga suliranin. Lalo na kinubkumpas sila ng mga Romano. Okay? So, sila nag-focus sa dagok. Pero tandaan ninyo, kasi bago mag-silent years, bago dumating yung 430 years na yan,
Masipag silang maghintay sa Mesaya sa tagapagligtas. Pero tinabangan po sila. Well, normal po sa tao yan. Huwag kayong mag-alala. The Lord understands you. Pag ganyan ang kaisipan mo sometimes. Di ba? Oo. Kaya ang mga tao minsan weak na mahina rin mag-isip. Pero hindi ko mo tahimik yung 430 years na yan nawala ang grace doon. Hindi po. Bakit? Dahil pagkatapos ng 430 years na silent years na yan, dumating ang grace. Pero hindi nga lang nila nakilala. Dahil wala na po silang interest sa mga propeta, wala na silang interest doon sa mismong Messiah na darating. Kasi ang hinihintay nilang tagapagligtas, ililigtas sila sa kapangyarihan ng pagkubkub ng mga Romans sa kanila. Hindi nila alam ang pinakapangunahing dahilan ng pagpunta ng Panginoong Hesus sa lupa ay para bayaran ang kasalanan ng buong sangkatauhan. Hallelujah! Kaya ikaw, ako, tayong mga naglagak kay Jesus ng pananampalataya sa kanyang tinapos na gawa, papunta tayo ng langit. Okay? Hindi tayo daranas ng Great Tribulation. Kasi may grace po si Jesus sa atin. Okay, ito po ang gusto ko sabihin. Ulitin ko, may grace sa Old Testament, may grace ng nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. Aba, syempre, yung grace na iniwan doon, ang epekto po hanggang ngayon po sa atin. Hanggang hindi po nagra-rapture, church age pa rin tayo. Tatandaan po ninyo yan, ha? Hanggang walang rapture, we're still on the, church age. Huwag kayo naniniwala doon sa mga chika na mga nagsasabing, may chika na ngayon na raw ang Great Tribulation, blah, 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 chu-chu-chu, etc., etc. Ano ba naman yan? Ay, nag-aral ka talaga ng rightly dividing at saka ng scripture na alam mo, hindi ka malilin lang ng mga ganyan. Madami. Sila, they view the Bible as general from Genesis to Revelation. Yeah, it's for us. Ang Biblia binigay sa tao pero hindi lahat nakasulat doon para sa mga Gentile. Lahat doon ay salita ng Diyos. Of course, don't get me wrong. Of course, salita ng Diyos. Pero, meron mga dispensation po yan. Meron para sa Hudyo, meron para sa Hentil, meron para sa Kristiyano. Okay? So, ayan po ang gusto ko sabihin. May grace ngayon sa atin, church age tayo. Actually, may gusto ko sabihin sa inyo, pinakamasarap maligtas ngayong church age. Ang daling maligtas ngayon kasi just believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Natatandaan niyo po yung jailer. What must I do in order for me to have eternal life? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved, thou and thy household. Sabi ni Pedro. Ay, sorry. Palpak ako. Sabi ni Paul. Tsaka ni Silas. Tatandaan niyo po yan. Ngayon, ito na po yung pinaka-problema nila, yung halos problema na, hindi naman problema, na pinoproblema lang nila. Pag nag-rapture na, syempre, anong age yan? Nakakatakot na yan. Pasok na po yung tribulation, 3.5 years, and then yung worst, yung pinaka-worst po talaga, nakakilabot. Yung last, yung 3.5 years, bago mag-second coming si Jesus dito with us, ay nakakatakot po yung second inihap. Kasi magpapakilala na yung Antichrist. That's it. Pero, makinig po mabuti, importante po ito. Hindi po nawala ang grace. Kasi may nag-comment, parang nabasa ko, sabi niya, grace, hindi mo pwedeng sabihin na pugot ulo ka sa akin. Parang, matagal na kasi, hindi mo pwedeng sabihin sa akin na pugot ulo. Kasi ang grace, si Jesus lagi may grace. Gusto ko mag-comment sana Bakit sinabi ko bang nawala ang grace? Hindi ko sinabing nawala ang grace. Ang sabi ko, tapos na ang grace age. Amen? Tapos na ang church age. Ito po yung grace age o yung age ng grace. Tapos na. Pero yung grace, hindi po natapos. Yung age, yung sinasabi ko. Amen? Hindi matatapos ang grace. Wala makakapagtapos ng grace. May nag-iisip na siguro sa inyo ngayon, Paano? Ano yung sinasabi ko ngayong grace sa Great Tribulation? Wow! Baka magulat kayo, O baka malaglag kayo sa kinaupuan nyo. Ulitin ko muna. In the Old Testament,
Ano yung grace doon? Ang grace po doon ay yung mga ino-offer na hayop para patawarin ng mga tao sa kasalanan nila. Check po yan. Check natin. Big check. Check. Siyempre, wala po naman tayong question. Sa New Testament, Jesus Christ is grace personified. Check. Ito po yan. Ang effectivity po ngayon pa rin. Kaya please, pag nakapakinig po kayo ng mga episodes natin sa Daily Good Vibes, mag-decide na kayo kay Jesus. Kasi pagpasok po nung boom na, pumasok na si Great Tribulation. Pagtandaan nyo to, pag nag-rapture na at naiwan kayo, it means pasok na kayo doon sa Great Tribulation na yan. Pero don't worry. Be happy. Kasi may grace pa rin doon. Hindi nawala ang grace. Hindi pwedeng mawala ang grace. Dahil ang person ng grace ay si Lord Jesus Christ. Ngayon, ano ngayon ang grace din sa Great Tribulation? Gusto niyo malaman? Ang magpapugot ka ng ulo, yun yung grace. Kasi because of that, magkakaroon ng shedding of blood. In the Old Testament, ang shedding of blood ay yung mga hayop. Siyempre, pinakabongga si Jesus Christ sa New Testament at sa church age sa atin. Yung dugo niya ang nabubo. Amen? But, siyempre, tapos na po ang dispensation ng church age, kaya pasok po ngayon dito sa Great Tribulation, but may grace pa rin siya. Magpapugot ka nga ng ulo mo kasi dugo mo nang mabububo. Tandaan nyo, without the shedding of blood, there will be no remission of sins. At medyo hinahabol na po ako ng oras ng cellphone ko kasi hanggang dito lang po talaga yung recording na allowed sa akin. Inayos ko po kasi yung default nitong cellphone ko. Okay? So hanggang dito na lang po muna. Tandaan po ninyo, meron pong grace sa Great Tribulation. Ano ito? Magpapugot ng ulo. Amen. Kasi gusto lahat, naaamay sakot na mamangha sa Panginoon kasi bawat dispensation, meron siyang grace na provided. Kasi gusto niya maligtas lahat ng tao. Jesus is so good. Lagi natin siyang papasalamatan. Lagi natin siyang pupurihin. Bye-bye.